Sige, sa ating pag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Iyoko po natin ang ating mga ulo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Another chance, Lord, another opportunity po, Panginoon, na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Dinadalangin po namin na kayo po ang manguna sa gawain na ito, Lord. We believe na ang mga salita mo, Panginoon, lahat ng maipapahayag sa umagang ito ay anointed mo na. And Lord, we pray na ihanda niyo po ang aming puso't isipan, natanggapin ang lahat ng aral na ito, magamit po nawa namin sa araw-araw namin na pamumuhay. In Jesus' name, this we pray. Amen. Thank you, Lord. So, dito na po tayo sa Lesson 6. Lesson 6, ito po ay 3 aspeto ng kaligtasan. So last time, we talk about salvation, which is kaligtasan din. So kaya siguro natuon ulit ako sa ganitong topic po. Parang continuation po niya. So itong lesson 6 natin is 3 aspeto. May 3 aspeto po tayo na tatalakayin about sa kaligtasan. So let us start na po. Sa unang bahagi, yung unang aspeto po niya ay ang tinatawag na justification. So when we say justification, ito po ay pagpapawalang sala upang tayo'y maging matuwid. Pagiging matuwid, pagpapawalang sala sa atin. So para tayo'y maging justified. So maraming tao ang nag-iisip na matatamo lamang natin yung kaligtasan kapag tayo ay nasa langit na. Ang paniniwalang ito ay biblikal, subalit isa lamang ito sa 3 aspeto ng kaligtasan na nabanggit sa salita ng Panginoon. So, itong topic po pala natin, tatapusin na po natin ng 1 linggo lang dahil next week may iba po tayong tungkulin. Kaya yung next week po, jump na tayo sa next topic. So, iba na naman po yung magtuturo namin. Okay, so pag-aralan po natin yung kalagayan muna ng mga tao. Ang sabi nga po sa picture dito, we are all humans and we are all sinners and we all need Jesus. So yung kalagayan po ng tao, tayong lahat ay makasalanan. Hindi natin po naaabot yung kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. So, ang ating sariling katuwiran ay marumi sa harap ng Diyos. Gaya po ng pag-aralan po natin sa kaligtasan, tayo po ay in between, yung kasalanan po natin is in between God and us. So, hindi po tayo nakakalapit sa Panginoon dahil po pumapagitna po doon yung ating kasalanan. So, tayo po ay marumi sa harap ng Diyos. At, tandaan po natin na hindi kayang iligtas ng tao ang sarili sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang. So, not by our works. Hindi tayo kayang iligtas ng ating sarili. Kahit gaano pa tayo kabait, gaano pa tayo ka matulungin, gaano pa tayo ka masigasig. Opo, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ang sabi po dito, we all need Jesus. Okay, let's talk about the false beliefs. Mga maling paniniwala ng Israel. So, itong mahabang talata po ay makikita sa aklat ng Roma, isinulat po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, mga kapatid, marubdob kong hangad at dalangin sa Diyos na maligtas ang mga Israelita. Mapatutunayan kong malaki ang pagmamalasakit nila sa Diyos, ngunit ang pagmamalasakit nila'y hindi batay sa kaalaman. Dahil sa hindi nila pagkaunawa tungkol sa pagiging matuwid na mula sa Diyos. At dahil sa pagnanasa nilang magtayo ng sariling pamamaraan, ayaw nilang pasakop sa katuwiran ng Diyos. Si Kristo ang hanggahan ng kautusan, sa gayon ibibilang na matuwid ang sinumang sumasampalataya sa Kanya.
So, hindi po tayo magiging matuwid, hindi po tayo magiging justified kung wala po tayong pananampalataya sa Panginoon. At kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, kailangan po nito na pasakop po tayo sa Panginoon. Yan po yung sinasabi dito, na hindi kailangang may sarili tayong daan, may sarili tayong paraan, kundi sumusunod po tayo sa utos ng Panginoon. So, ang sabi po dito sa Roma 1-4, masigasig sa paglilingkod, ngunit hindi batay sa tamang kaalaman. So, pwedeng nagbabasa po tayo ng Bible. Pero, pag nagsasalita o nagpapahayag po tayo, hindi po nako-quote yung Bible. O minsan, yung pagkakaintindi po natin ay hindi tama, iba po yung napapahayag natin. So, parang we trust our own knowledge. Di po ba? Na kesa sa manalangin tayo, humingi ng gabay sa Panginoon. So, ganito yung sinasabi sa mga Israelita na yung sarili nilang kaalaman, ang kanilang, ipinatutupad. Yun po. So, nagtayo ng sariling pamamaraan ng katuwiran. So, kung ano po yung, gaya po yung mga tao ngayon, may sariling batas. May mga organisasyon, may mga simbahan na may sariling pamantayan kung paano po yung katuwiran na tinatawag. Pero dahil tayo po ay Kristiyano, sumusunod po tayo sa katuwiran na nabasa po natin sa salita ng Diyos na makikita sa Biblia. So, itong mga Israelita po na ito, tumangging pasakop sa katuwiran ng Diyos. So, meaning na pagbantaan na sila, napagsabihan na, napagbalaanan, ganun po. Yan, napagsabihan na po sila, pero tumanggi po silang pasakop. Ayaw po nila dahil feeling nila hindi po tama yon. So, wag po sana tayong ganito na magkaroon ng maling paniniwala at taliwas sa utos ng Biblia. Okay, so yung paraan ng Diyos sa pagiging matuwid. First, si Kristo lamang ang katuparan ng kautusan. Wala nang iba. Only Jesus. Gaya po ng nakaraan po nating pagpapahayag, yung mga nakaraang lessons, ang sabi po doon sa title, One Way, Jesus. So yun lang po yung patutunguhan natin, si Kristo lamang. Ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa gawa. Hindi po sa sarili nating gawa. Hindi sa sarili nating kaalaman, hindi sa sarili nating lakas o talino, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo. At ito ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng sariling pagsisikap. So paulit-ulit po na sinasabi o paulit-ulit po nating binibigkas sa John 3:16, for God so loved the world. Hindi po ba? Hindi po tayo karapat-dapat, pero mahal po ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya po, ito pong kaligtasan ay kaloob sa atin ng Diyos. Hindi po dahil sa tayo'y nagsusumikap. Okay, so next, yung mahalagang paalaala. Ang sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 12, there is no salvation without the Savior. So walang kaligtasan kung wala ang ating tagapagligtas. So yung mahalagang paalala po dito, maliwanag na tayo'y magiging matuwid lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ at hindi sa mabubuti nating gawa. Ang pagiging matuwid ay kalooban ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, who is Jesus Christ. Amen. So, next, katangian. May mga katangian po ang justification o ang pagiging matuwid. So, yung first po niya na katangian is instantaneous. When we say instantaneous, ang kaligtasan nito ay
kaagad. Agad-agad. So, ganun po kabilis, di po ba? So, sabi po sa 2 Corinthians, sa sandaling tanggapin natin si Kristo sa ating puso, kaagad tayong pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y nakipag-isa na sa Diyos. So, kasi pag tinanggap po natin ang Panginoon, ibig sabihin, sinurrender po natin yung puso natin, yung buhay natin sa Kanya. Kaya po tayo nakakatanggap o napagkalooban ng Kanyang kaligtasan. At another katangian po ng justification is 100%. Hindi po kagaya ng safeguard, 99.9 lang po siya. So pag may nakapasok na 0.1 na germ, pwede tayong magkasakit. Nakakatakot pa pag yung germ na yon malakas, di ba? So, pero itong kaligtasan na kaloob ni Jesus, wala pong magagawa ang kalaban para agawin tayo. Okay po? So, 100% po ito. Wala pong 1% chance ang impyerno. Walang 1% chance si Taning. So, 100% ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So, tungkol naman sa ating kaligtasan, ang sabi sa Romans 3:22, ang katuwiran mula sa Diyos ay nasa lahat na ng sumasampalataya. So, lahat na tayo ay matuwid, lahat tayo ay justified as long as we believe in Jesus Christ. Pag sumampalataya po tayo, lahat po tayo ay matuwid na sa paningin ng ating Panginoon. And sabi po dito sa Romans 5:1, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang resulta po noon ay may kapayapaan mula sa Diyos. Dahil tayo'y napawalang sala na. At sabi doon, instantaneous. Hindi after ng isang linggo. Hindi after ng isang buwan kapag lagi ka nagsisimba, parang gano'n. So instantaneous, kaagad-agad yung ating kaligtasan and 100%. So pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At dahil 100% na yung kaligtasan natin, yung puso natin may kapayapaan na. Ano mang mangyari sa buhay natin, sa ngayon, sa kinabukasan, o sa after ng ilang buwan, ilang taon, tayo po ay payapa dahil tayo po ay may Panginoon. So next, sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, ang sabi dito, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So, we are born again. Bago na po tayong nilalang dahil tayo po ay binago ng ating Panginoon. So, yung sabi po dito, gaya po nito, new life in Christ. So, parang na-born again ka, no? Parang yung halaman po na nalagay doon. Tinanggal po yung matigas mong puso, matigas na mga sanga. Itinanim ka ulit at ikaw ay lalago at magbubunga. So, new life, ganyan po ang ating new life kay Kristo. So, sa pangalawang bahagi na po, first, ano po yung first? Ano nga po yung first? First na aspeto ng kaligtasan? It's justification o pagpapawalang sala o pagiging matuwid. So, yung pangalawa na po natin is sanctification, meaning pagpapabanal, pagiging banal. So, pag dumaan po tayo sa first step, parang ang dali lang po, no, sasabihin natin, I receive you, Jesus. Ayoko na po sa mundo. Pero yung iba, mahirap pa yun para sa kanila na sabihin na ayoko na po sa mundo, tatalikuran ko ng mundo, and I accept Jesus Christ in my life. Pero sa iba po, parang napakadali dahil mahal po natin ang Panginoon. Amen po? Pero hindi po nagtatapos doon. Pag mahal po natin ang Panginoon, next is, tayo po ay maging like Christ.
pagpapabanal, sanctification. So, pagkatapos ng justification o pagwawalang sala, kailangang ang matuwid na pamumuhay. So, hindi pwedeng you accepted Jesus Christ, pero yung kabila mong paa ay nag-i-enjoy sa mundo. Ano po? So, hindi po pwedeng, yung sabi nga, you cannot serve two masters at a time. So, hindi pwedeng banal ka pag linggo, pag Lunes hanggang Sabado, ikaw ay anak ng mundo. Opo. So, next, ang pamumuhay na banal ay bunga ng banal na Espiritu. Okay? At dahil bunga po siya ng banal na Espiritu, ang pagbabago ay nagsisimula sa kaloob-looban. So, the inner transformation. When we accepted Christ, that's when we surrender to the Lord. And doon po nakakapag-manifest yung banal na Espiritu. The Holy Spirit is in us. Kaya pag sinabing the Holy Spirit is in us, hindi po pwede na hindi po tayo nagbabago. Dahil makapangyarihan po ang banal na Espiritu. Amen po? So, pag namuhay ang banal na Espiritu sa ating buhay, we are expected to have change in our lives. Dahil bago na po tayong nilalang. So, nagsisimula po ito sa kaloob-looban. Meaning, it changes our heart first. Yung puso po natin. Kasi yung puso po natin, ito po yung nagtatakda kung anong magiging laman ng isip natin. Ang laman ng isip natin, ito po yung nagtatakda kung ano ang mga gawain natin. Next is yung mga layunin natin. So, napakalaking papel ng ating puso. If our hearts are changed, everything else will follow through. Amen po. So, yung pagsisimula ng pagbabago is the inner transformation, ang pagbabago ng ating puso. Next, ano nga po yung mga katangian ng pagpapabanal? So, kung yung justification, instantaneous siya, agad-agad ang iyong kaligtasan, dito po sa pagpapabanal, hindi agad-agaran, kundi dahan-dahan. So, it means it goes through the process. May process po yung ating pagbabago. So, kaya when you accepted Christ and when you surrendered everything kay Lord, wag po nating parang pilitin yung sarili natin na dapat banal na kaagad ako. You will just get tired. Ano po? So, dahil may process po ito na pagdadaanan. At ang process na ito is we always seek this kay Lord. Dahil siya na po ang agabay natin. Ang Holy Spirit na siyang nananahan sa ating mga puso. And next, another katangian ng pagpapabanal ay patuloy na paglago sa Panginoon. Gaya nga po ng sabi natin kanina, kung yung banal na Espiritu nananahan na sa iyong katawan, sa iyong buhay, hindi mangyayari na walang paglalago dahil kumikilos ang banal na Espiritu sa iyong buhay. So, dapat nakikita yung paglago. And next is nagbabago ang ating gawain, ang ating pag-iisip, ang ating motibo at layunin. Okay? So, pagbabago sa gawain. Example ng pagbabago sa gawain. Ano po yun? Nagbabago tayo sa gawain. Once na nagpabanal na tayo, once na lumago na tayo, once na nanahan na ang banal na Espiritu sa atin, nagbabago na ang ating gawain. Okay? Meaning, kung makamundo tayo dati, ngayon, dito na tayo sa tahanan ng Panginoon. Okay? Kung dati, nagmumura tayo o nag-iinuman, opo, hindi na po yun. Fellowship na yung pinupuntahan natin. So, nagbabago ng gawain. Nagbabago ng isip. Okay? The first thing, kapag nga
matigas ang ating puso. Minsan, hindi maganda yung pag-iisip natin. Napupuno tayo ng galit, napupuno ng pagkainip, lahat ng negative feelings. But then, pag nagpapabanal ka, hindi po yun nagtatagal. Natural po, dahil dito po tayo sa mundo po, no? Natural na nagagalit tayo. But then, when we ask the Holy Spirit to cleanse our hearts, okay, at baguhin yung ating modo, yung mood natin sa ngayon, hindi man yan agad-agaran na pag-pray mo agad-agad na ganon. But then, later on, hindi ka na, yung response mo sa galit, yung response mo sa pagkainis, ay hindi na gaya ng dati. So, may pagbabago po yun. Yung even your motibo, yung layunin mo, kung dati parang may mga hindi ka pa magandang motibo, o yung mga layunin mo is, magpapayaman ako. Magkakaroon ako ng ganito, ganyan, ganon. Pero ngayon, yung layunin mo na ay, gusto ko magbigay ng panahon sa Panginoon. Gusto ko makatulong sa church. Gusto ko magamit ako para sa glory ni God. So, gano'n na po yung ating takbo ng buhay. Hindi na po yung pansarili, hindi na po yung makamundo, kundi makadiyos. Kung ano po yung gawain ng Panginoon, that's where we go, and that's where we give our support to. So, ganun po yung pagpapabanal at yun po yung mga katangian niya. Again, hindi po ito agad-agaran, kundi dumadaan sa process at patuloy ang paglago at ang pagbabago. Ganyan po yung katangian ng pagpapabanal. Okay, dito na po tayo sa warning. Naka-exclamatory siya. Babala ng Biblia. First na babala. Kung walang kabanalan, pakibasa po. Hindi makikita ang sulat. Ay, sorry. Hindi makita ang sulat. Opo. So, kung walang kabanalan, hindi makikita ang Panginoon. Hindi po ba tayo na-alarma doon? Kung wala tayong kabanalan sa ating buhay, ang sabi, hindi natin makikita ang Panginoon. At bakit po ganon? Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katuwiran. Diyos ng kabanalan. So kung walang kabanalan, walang katuwiran, hindi makikita ang Panginoon. Meaning, wala yung Panginoon sa buhay mo kasi mas pinili mo yung kasamaan. Mas pinili mo yung kadiliman. Kaya hindi mo talaga siya makikita. So next, ang mga makasalanan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po yung another, He is a justice. Yes, sa ating justification po na pinag-aralan. So, dapat matuwid po tayo. Dahil ang babala po dito, kung tayo patuloy na nagpapakasala, tayo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, hindi nga pwede na banal ka ng ilang araw, pero patuloy kang nagpapakasala. Especially if dahil sa pagpapakabanal mo, alam mo na naturuan ka na ng banal na Espiritu kung paano yung landas na patungo kay Kristo. Pero, natitempt ka pa rin na magkaroon ng kasalanan. So, ano yung mas mabigat sa puso mo? Yung pagmamahal mo kay Lord? Yung pagpapanatili mo sa Kanyang presensya? O mas pipiliin mo yung saya ng mundo at yung napakadaling magkaroon ng kasalanan? So, kung yung focus po natin is yung life natin
after the life here sa earth, iiwanan po natin yung kasalanan, iiwanan po natin yung mundo. Dahil mas gusto natin na makasama ang Panginoon at the end. So, ang next po niya, nababala, hindi maaaring tawagin ng anak ng Diyos ang namumuhay sa kasalanan. Gaya po ng introduction yata po niya ni Ate Dawn nung last week, na anak ng Diyos at anak ng Diablo. Opo. So, kung patuloy ka sa kasalanan, dun ka po, anak ka ng iba. Pero kapag namumuhay ka na may katuwiran at kabanalan, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya, hindi maaaring tawaging anak ng Diyos kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. And last, ang utos ni Jesus. Ano pong utos niya? Humayo kayo at huwag nang magkasala. Okay? So, kailangan tayo po ay lumago. Tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya at umiwas sa kasalanan. So, kung babasahin po natin ito lahat, isa lang pong sinasabi, iwasan ang kasalanan. Yun po ang babala ng Biblia. Okay, so kung gusto po nating tawagin tayo na anak ng Diyos at kung gusto natin na makapasok sa kaharian ng Diyos, tayo po ay manatili sa pagpapakabanal kay Kristo. Amen. So paglagong espiritual naman po. So hindi na pamumuhay sa kasalanan, kundi sa kabanalan na po tayo. And pag lumalago tayo spiritually, tayo po ay nauuhaw at naghahanap ng katuwiran. So, kahit yung mga makasama natin sa trabaho, makasama sa school, makikita natin, madidiscern natin sila na they are not doing the right thing. Ano po? Kasi yung espiritu natin ay naghahanap na ng kabanalan, ng katuwiran. At tayo ay nauuhaw. Meaning nauuhaw minsan, hindi enough yung Sunday. Parang, God, I want to talk to the Lord every day of my life. At sa isang araw, kahit nanalangin ka na umaga, maya-maya maiisip mo naman si Lord, may conversation ka na naman sa Kanya. So ito po yung relationship. Hindi lang po dahil may hihingin tayo, o hindi lang po dahil natatakot tayo o nangangamba tayo, tsaka tayo kakausap kay Lord. Hindi po ganon. So, dapat constant communication kay Lord. Kaya nga sabi po nga po sa Biblia, ano man yung gawin po natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, kahit nagsasaing ka, hindi ako magagalit kahit araw-araw ako nagsasaing, nagluluto, naghuhugas. Ganun po yung kaisipan na natin, no? Nag-iiba na po yung layunin, yung gawain, yung motibo. Yan. So, sumasaya ka na. Kahit feeling mo napakabigat ng gawain, I'm doing this for the glory of God. So, next, yung puso natin ay nilinis ng dugo ni Jesus. Ang sarap po pakinggan, no? He cleansed our hearts. So napapawi po doon lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng galit. Nalilinis po siya dahil sa dugo ni Jesus. And next, dalawang bahagi ng pagpapabanal. So ito po ay dalawa po yung uma-action, bale. So first is God, yung Diyos, at tayo po. So first, ano po yung sabi dito sa part ng Diyos? Gumagawa siya sa ating kalooban. Siya po yung nagwo-work para sa ating pagbabago. Ang sabi po dito sa Filipos, chapter 2, verse 12 to 13, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong magiging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang
at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Dahil nakapasakop na po tayo sa Panginoon, ang banal na Espiritu na ang nananahan sa ating buhay. Ito na po yung nagdi-dictate ng ating gawain. Kaya po tayo nagiging banal. Kaya po tayo nagiging matuwid sa lahat ng ginagawa natin. So, yung tayo naman po, ano po yung ating role? Ang ating role ay pagsisisi, pagsuko, at pagsunod sa Diyos. So magsisi po tayo sa mga kasalanan. Kahit yung bigla ka lang napaisip ng, uy, parang hindi maganda, the Holy Spirit will convict you na, uy, parang hindi na maganda tong naiisip ko Go to the Lord right away. Magsisi ka agad. Yun po yung gusto ng Panginoon para manatili po tayong banal at malinis sa kanyang paningin. And then, surrender, pagsuko sa Panginoon. So many things in the world, hindi po natin kaya na tayo lang. Kaya isuko po natin sa Panginoon. Kahit simpleng bagay, wag po nating aantayin na kung kailan sobrang bigat na at pagod na tayo, tsaka tayo susuko. Kahit maliit lang po yan, gusto ng Panginoon, isuko po natin sa Kanya. Okay? And then, yung pagsunod sa Diyos. So, hindi po pwedeng nagsisi na tayo, sumuko na tayo sa Kanya, pero iba pa rin yung daan natin. Hindi po ito pwede. So, kailangan may pagsunod po tayo sa Diyos. Habang sumusunod tayo sa Kanyang gabay, tayo ay lumalago. So, if we are Christians and walang pagbabago sa ating buhay, meaning, hindi po tayo sumusunod sa Kanyang gabay. Dahil ang banal na Espiritu patuloy po ito, gaya po ng sabi dito, gumagawa sa ating kalooban. So the Holy Spirit just always do His work. Hindi po ito nagkukulang. Pero yung pagsunod po natin, yun po yung questionable. Sumunod po ba tayo sa gabay ng banal na Espiritu? Kung tayo po ay sumusunod, tayo po ay lalago. So patuloy na proseso. Ang banal na Espiritu ang nagtataas sa atin sa susunod na antas ng paglago. So, yung process nga ng paglago natin is step by step. So, next, kumikilos. Siya ang kumikilos upang maibalik tayo sa wangis ng Diyos. So, step by step siya hanggang sa we are more like Jesus na. And then, kinakailangan ang patuloy na pagsuko sa kanyang pangunguna. Gaya po ng nai-discuss natin kanina, yung mga Israelita, may mga sarili silang gusto o kaalaman na gustong patunayan o gustong gawin. So wala po doon yung pagsuko sa pangunguna ng Panginoon. So kung wala yung pagsuko, naiiba po tayo ng landas. So kinakailangan na kung gusto natin na lumago tayo, patuloy yung proseso na ito, sumuko po tayo sa kanyang pangunguna. Ang sabi po sa Psalms, chapter 40, verse 1 to 2, sabi niya, ako'y matiyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing. Para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon, ako ay kanyang inihaon at itinayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. So, hindi lang tayo ni save ni God, no? Tayo pa ay kanyang itinaas. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Hindi man tayo deserving. Save lang dapat yung meron tayo. Pero yung pag-iisipin mo na itataas ka pa ng Panginoon. Grabe, Lord. You have done so much for me. Di po ba? So, ang pangatlong bahagi na po tayo. So, first, review po tayo. Unang bahagi is justification o pagwawalang sala. And second is, sanctification o pagpapabanal. And the third one is glorification. So meaning, we are being taken to glory. Ito na po yung
tinataas po tayo ng Panginoon. So ito po yung huling aspeto ng kaligtasan, ang pagliligtas mula sa pagkasira ng mortal na katawan. At ito po ay mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. The glorification. Ito po yung continuation niya. Okay, when we say pagkasira ng mortal na katawan, ang sabi po dito, babaguhin ang katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan, the glorified body of Jesus Christ. So ang namatay kay Kristo ay bubuhayin at ang mga buhay pa ay isasama sa Kanya. So sa panahon nga na yon, everyone, all of us, we wish na sana ay buhay pa tayo para hindi na po natin pagdaanan yung kamatayan. Sasama na lang tayo kaagad kay Kristo. At yun po ay sinasabi kung nananatili po tayong matatag sa Panginoon sa panahon pong iyon. So makakapiling ang Panginoon magpakailanman. Sino po ang gustong makapiling ang Panginoon magpakailanman? Amen. Lahat po tayo. So parang sasabihin po natin, parang wala po yung pagod ni Jesucristo at pagpapakapagod natin dito kung hindi lamang natin ma-attain yung goal natin at the end. So kailangan manatili. Yun lang po yung sinasabi ng Panginoon, manatili. At ano yung babala niya? Umiwas sa kasalanan. Yun lang po yung hiling ng ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kasi gustong-gusto ng Panginoon, wala po siyang ibang gusto kundi ang makapiling tayo. So, sabi po niya, Jesus gives the Holy Spirit, so be filled with Him. Kaya yung sinasabi, every time we sleep, every time we wake up after ng pagkatulog natin, we should fill our spirit with the Spirit of the Lord. Be filled with His presence. Be filled with His Holy Spirit. Kasi ang daming mangyayari sa buo nating araw. Kung hindi po tayo filled ng Kanyang Holy Spirit, ano po yung mangyayari sa atin? So ayaw po natin na mahiwalay ni saglit sa Panginoon. So always, yun po yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Be filled with the Holy Spirit at iwasan ang kasalanan. Next, kailangan ng kabanalan. Lahat ng pinawalang sala kay Jesus ay dapat manatiling malinis. Kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon, gaya po ng sabi kanina, at ang pamumuhay ng banal ay paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Yung sabi po sa Biblia, hindi po natin alam. Wala pong makapagsasabi kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi baka pag sinabi po, maging madumi tayo all throughout. Tapos, 1 month, babalik na si Jesus. Magpakabanal na tayo. Parang ganun po. So, wala pong nakakaalam. Kaya, you will be shocked kung anong mangyayari sa panahon na yon. Kaya yung sabi po niya ay manatili na malinis. Okay? At manatiling banal. Mamuhay ng banal para sa ating paghahanda sa pagbalik ni Kristo. Dahil kung hindi po tayo namumuhay ng banal at wala po tayong love kay God, paano po tayo makakatagal ng eternity sa heaven po? So, kailangan po dito palang pinapractice na natin yung heaven-like living. Ano po? So, next, pag-asa ng mga mananampalataya. Ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad na niya. Ang mga ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis tulad ng Panginoon. Be like Jesus. Ang goal natin is to be like Jesus. Okay? So, hindi po yun na bukas, after nating mag-discuss ngayon, bukas, we are like Jesus na. So, may ups, may down. Pero yung sabi ng Panginoon, hold on to me, manatili ka sa aking presensya.
So grow more like Jesus. This will continue until we are united by our faith and our understanding of the Son of God. Then we will be mature just as Christ is, and we will be completely like Him. So let us trust the process po ng Holy Spirit sa pagbabago po niya ng ating buhay at tayo po ay manatili sa Kanya. Memory verse na po tayo. So, yung memory verse natin is in Romans 12:1. In English, sabi po dito, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, because this is your true and proper worship." Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano po? Handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. So, kung sumasamba po tayo, kumakanta po tayo ng worship songs, pero yung buhay natin ay hindi banal at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, wala po itong sense, wala po itong value. So, gawin po nating banal at kalugod-lugod ang ating mga buhay dahil ito po yung pleasing sa mata ng ating Panginoon. Ito yung ating way ng pagsamba sa Panginoon. So, yung application questions po natin, naranasan mo na ba yung unang aspeto ng kaligtasan, which is justification? Sino na po nakaranas ng justification? Pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo. So lahat po tayo nanampalataya na, kaya nandito po tayo ngayon. At kung ligtas ka na, namumuhay ka ba na may kabanalan o sanctification? Okay, ang babala po niya, umiwas sa kasalanan at manatili sa kabanalan at katuwiran. So hindi po pwede na we accepted the Lord, we surrendered to the Lord, pero wala pong bunga, wala po tayong gawa. Tayo po ay patuloy sa pagpapakasala, hindi po pwedeng ganon. So after our justification, there should be sanctification. And last, ano pang mga hakbang ang kailangan mong gawin upang manatili sa paglago sa Panginoon hanggang sa glorification? Ang dami po nating kailangang gawin bilang mga Kristiyano, ano po? At tayo po ay may kanya-kanyang tungkulin. So kung ano po yung guidance sa atin ni Holy Spirit, kung ano po yung kaya mo pang ibigay sa Panginoon habang dito po tayo sa mundong ito, let us give Him the glory. Let us give everything to the Lord para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang sabi po dito, allow the Holy Spirit that gave you new life to empower you now to do God's will on the earth. So, once we are justified and sanctified, gawin po natin kapaki-pakinabang ang mga buhay na ito po para sa gawain ng Panginoon. And ito po yung ating conclusion. Ang sabi po sa conclusion na ito, siguro po lahat po tayo alam na po natin yung Jesus cursed the fig tree. Alam na po natin, yung puno ng igos po na sinumpa. So yung sabi po dito, ang puno ng igos ay may mga dahon, ngunit wala itong bunga. At hinatulan ito ni Jesus. Bakit? Sapagkat mapanganib ang maling pagpapakita, mapanganib ang maling representasyon. Narito po yung kanyang babala. Maaari kang magmukhang buhay, ngunit walang laman espiritual. Buhay tayo na naglalakad, pero yung spiritual natin ay empty, walang laman. At mapanganib po yung representasyon na nasa church po tayo. Pero paglabas,
hindi po tayo banal. So yun po yung sinasabing maling pagpapakita. So, maaari mong, sabi po dito, maaari mong banggitin ang kanyang pangalan at ang kanyang mga salita. Yung nagko-quote po tayo sa Bible, ganun po. Ngunit, hiwalay pa rin sa Diyos. At bakit po? Bakit po tayo, kahit sa ulado na natin yung Biblia, alam natin yung bawat characters doon, yung mga pangyayari. Bakit hiwalay pa rin tayo sa Diyos? Dahil walang pagbabago, walang kabanalan, walang patunay ng gawa ng Diyos. Yung sinasabi po dito, hindi hinahanap ng Diyos yung mga dahon. Hinahanap niya ang ating bunga. Hindi, ulitin po natin, yung sa cursed fig tree, hindi hinahanap ng Diyos ang mga dahon. Ang hinahanap po niya ay ang bunga. So, sapagkat sa huli, ang iyong bunga ang siyang maghahayag kung kanino ka tunay na kabilang o kung kanino ka tunay na nagpapasakop. So, kung yung bunga mo ay masama, saan ka nagpakasakop? Sa kadiliman. Kung ang bunga mo ay maayos, paglalago, kabanalan, ito po ay nagpapahayag ng pagpapasakop natin sa Panginoong Jesus. Sa Mateo, ending po natin, Mateo chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Yes po. So kung kayamanan po natin ay ang buhay natin sa Panginoon, ang puso po natin ay nasa Panginoon. Kung ang kayamanan po natin ay manatili sa presensya ni Lord, mas pipiliin po nating mag-spend ng oras sa tahanan ng Panginoon. Amen po? So, kung saan yung feeling natin na mahalaga sa ating buhay, doon po tayo nagbibigay ng oras, ng ating panahon. Dahil nandoon ang ating puso. So sana po yung ating puso ay hindi sa pera, yung ating puso hindi sa properties, yung ating puso hindi sa ibang tao o hindi sa kasamaan, hindi sa bisyo, kundi sa gawain ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na naipahayag sa umagang ito. We thank you, Lord Jesus, sa iyong pangunguna sa gawaing ito, Lord. Linisin mo nga po ang aming mga puso, God. Ituwid niyo po ang aming mga landas. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagkilos sa bawat isa. Lord God, turuan mo po kami na mamuhay ng may katuwiran, mamuhay ng may kabanalan, mamuhay sa ilalim ng iyong presensya, Panginoon. Lord God, ino-offer po namin ang mga buhay namin. Gamitin mo po ito sa lalo mo pong ikaluluwalhati. At sa aming araw-araw na buhay, Panginoon, ang dami pong nangyayari. Patuloy po na may mga temptations sa loob, sa labas ng aming tahanan, sa loob o labas ng simbahan. Panginoon, sanctify us, Lord. Gawin niyo po kaming banal at ilayo niyo po kami sa mga kasalanang ito. Bless us with your discernment, Panginoon. Naway, piliin po namin na maging matuwid at ilayo po namin ang aming mga sarili sa kasamaan, O God. At patuloy na kami po'y nananalangin na hanggang sa kahuli-hulihan ng aming mga buhay, manatili po kaming matatag sa aming pananampalataya, Lord. Nang sa gayon, Panginoon, na sa kahuli-hulihan, Ikaw ay aming makasama at amin pong makamtan ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Panginoon, ito pong aming kaligtasan, ang aming panalangin, manatili po sana ang kaligtasan namin, Panginoon, hindi lang po sa amin,
kundi sa mga mahal namin sa buhay. Kaya gamitin niyo nga po ang mga buhay namin, Panginoon, nang maipahayag ang iyong mga salita. Ma-share po namin ang kaligtasan, lalong-lalo na po sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala, Lord, sa aming mga kapitbahay, sa mga kasamahan sa trabaho. Panginoon, hindi po namin alam kung kailan po ang iyong pagbabalik, Panginoon. So we pray na sana sa panahong iyon, kami po ay lumago at kami ay magkaroon ng bunga. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.